Paano niya yan, Mr. Maravillas? Dinefend pa ni President BBM, si Inday. Ganun talaga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Medyo mahaba yung pasensya. So despite mga kababayan sa mga panawagan na mag-resign na si Inday dahil sa mga pinagagawa niya at maging yung First Lady na puno na po, sumaklulo pa rin sa kanya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung balita ngayon. PBBM defends Vice President Anyo against fresh ouster calls. Madaling sabi mga kababayan, ang ibig sabihin nito, kaya pang tiisin. Yung First Lady po, hindi na kayang tiisin, kaya bumanat na po si Mrs. Lisa Marcos. Pero may statement din yung ating Pangulong Bongbong tungkol sa naging mga pahayag ng kanyang asawa. Ayan po, Marcos, I'm lucky to have a protective wife. Diba? May balance sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang maganda po sa kanya. Talagang maganda ang breeding. Pero sabi nga natin mga kababayan, may hangganan ang lahat. Di ba? And in fact, sa statement po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may kondisyon doon. Ano anya, Mr. Maravillas, ang kondisyon? Basahin natin yung balita. Yung mismong official release ng Presidential Communications Office. Ayan pa. Para malinaw po mga kababayan, ano ang possible kondisyon na pwedeng si Inday po masibak? Sabi po dito, I don't see the reason behind that. President Marcos said on the sidelines of the town hall consultation with farmers and fisher folks in Occidental Mindoro when asked to react on suggestions to remove Vice President Sara Duterte as her Secretary of the Department of Education. Kasi nga po, there is a mounting calls for Inday to resign. Alam na ninyo kung ano yung rason. Kahit nga po yung ating First Lady na bad shot na po. Kaya nga po nagsalita na siya. So sabi dito sa balita, President Marcos visited Occidental Mindoro to provide cash assistance in other services to farmers and fishermen affected by El Nino phenomenon. He also listened to their grievances amid the effects of the punishing weather condition. Talaga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na personal. Sige lang niya yung trabaho. Ito siya, namimigay ng assistance sa mga nasalanta po ng El Nino. Di ba? Ganyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe pong tulong ang kanyang pinamimigay sa ating mga mamamayan. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga kababayan po habang sinisiraan siyang sinisiraan ng mga DDS. Lalo na po si dating Pangulong Maudigs. Di po siya apektado. Yan po. PBBM aids farmers, fisherfolk in El Nino hit Occidental Mindoro. Yan po siya. Di ba? In-inspection niya yung mga nasalanta ng grabing tag-init. Yan drought. Grabe po, tigang na yung lupa doon. Ayan po, dyan Situation na briefing kasama ang mga kaugnay na ahensya at LGU tungkol sa epekto ng El Nino sa Occidental Mindoro. Yan ang ating leader po. Di ba? Doon siya na-interview ng mainstream media. Tinanong kung ano yung masasabi niya dito sa dumaraming panawagan po. Galing sa ilang mga congressmen, some mayors na mag-resign na lang po si Inday as DepEd Secretary kung may natitira pang delikadesa sa kanya. Lalo't si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, hindi na po maitago ang pagkabatsyat. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit badsyat yung kanyang asawa. Sabi ng ating Pangulo, mag-uusapan niya kami ni Inday to discuss important matters. Ano kaya niya, Mr. Maravillas, yung sasabihin ng ating Pangulo? Wait na lang po natin. Ngayon, asked if
he will give assurance to the Vice President that she will keep her post. The Chief Executive emphasized that he does not see the need to do it. Hindi man niya kailangan yung assurance ko. She knows that. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the President also said that the Vice President will remain as Education Secretary, adding that cabinet members will only be removed from their post if they are inefficient or corrupt. Ayun, mga kababayan. Madaling sabi, yung mga previous po na mga natanggal. Yung mga natanggal na mga cabinet secretaries po, it's either, yan ang pamantayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. It's either inefficient or corrupt. Di kamusta naman niya Mr. Marabilial, si Trixie Angeles. Saka si Vic Rodriguez. Di ba yung mga nauna po na mga natanggal, other than yung iba, nawala sa pagiging secretary kasi hindi na-confirm, na bypass. Pero yung iba, biglang nagkasakit na lang. Di ba? At yung iba, bigla na lang nag-disappear na lang po. Kasi naghihintay ng reappointment, wala nang dumating. Di ba? Yun ang nangyari kay Atty. Trixie Angeles. Si Vic Rodriguez, biglang naging busy na sa kanyang family. Pero ang pamantayan pala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, either inefficient or corrupt. O ngayon, ano kaya yung mangyayari kay Inday in the near future? Meantime, hindi pa man mga kababayan sisibakin si Inday for reason na siya pumunta dun sa rally na nananawagan ng Marcos resign at nagpaplano ng kudita yung mga pumunta doon. Hindi yun magiging base para sa pagsibak po kay Inday or dahil nabadshot na yung ating First Lady Lisa Marcos kay Inday dahil sa pagpunta doon at may pangisi-ngisi pa. Yan ang sabi dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, any of the cabinet secretaries niya will be replaced pag hindi na nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things niya are not part of the discussions. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, papalitan ka na namin. O hindi talaga marunong o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday Sara Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Madaling sabi, si Inday to President Bongbong Marcos nagtatrabaho pa man. Willing pa man na magtrabaho. At wala pa man po na nakikita na nangurakot si Inday. Yan yung Mr. Maravillas, yung nilunok na 125 million pesos na confidential fund. Hindi pa na ipapaliwanag. And the fact na sinang-ayunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin yung confidential funds, baka naisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos na paraan niya hindi na mauwi sa ganon. Di ba? Iniwas na, mga kababayan. Sabi nga, prevention is better than cure. Di ang ibig sabihin na niya Mr. Maravillas, kahit ganon, may tiwala pa rin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na si Mrs. Lisa Marcos, bad shots sa Vice Presidente. Yan po ang magandang karakter ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang isang leader, bilang isang politiko. Pinag-iwalay niya ang personal niyang damdamin doon sa official niyang function. At yung relasyon niya sa kanyang pamilya, pinag-iwalay niya sa kanyang trabaho. Yun ang pagkakaiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Mau Diggs. Tama ba?
Pero mabigat po itong binitawan ng mga statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi once halimbawa si Inday natanggal, yun ang iisipin ng ating mga mamamayang Pilipino. Inefficiency or corrupt? Laking pressure ito sa totoo lang mga kababayan kay Inday. And because of that pressure mga kababayan, malamang ang gawin ni Inday, mag-resign na lang. Para hindi siya ma-accuse na pag halimbawa umabot siya sa sukdulan, sinibak siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yun o yung iisipin ng ating mga mamamayang Pilipino. Sinibak siya kasi inefficient siya or corrupt. Tama ba? Magaling talaga niya Mr. Maravillas. Siya ang ating napakatalino talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon mag-isip yung ating Pangulo mga kababayan. Malalim talaga siya. Napakatalino. Hindi niya yun Mr. Maravillas na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang asawang si First Lady. Ito po siya mga kababayan. I'm lucky niya to have a protective wife. Madaling sabi, hindi siya nagagalit. Ayos sa kanya. May go signal siya. Mga kababayan, tama pa rin yung ating mga analysis na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hinayaan niya yung kanyang asawa na magpa-interview po kay Katoning. Ito po sabi rito, this was President Marcos' initial reaction to the sentiments made by First Lady Lisa Araneta Marcos over Vice President Sara Duterte, stressing that we cannot blame the First Lady for what she stated. First of all, Anya, my first reaction is that is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin. Kahit na may nakitang hindi magandang sinabi tungkol sa akin, she gets very upset. I guess we cannot blame her. Di ba? So, maintindihan niya kung ano yung mga nararamdamang sakit sa damdamin ng kanyang First Lady mga kababayan. Kasi naman niya, yung aking asawa, hindi naman siya politiko. She is not from a political family. Kaya niya, hindi man siya sanay sa ganito. And has to learn to let some hurtful statements pass niya. Siya sanay na. Manhid na daw siya mga kababayan. Ganon. Kasi yung pamilya Marcos po, simula doon sa kanyang tatay, pati yung kanyang nanay, pinaliliguan po ng mga pangalipusta. So naging manid na lang po yung pamilya Marcos, lalo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na tinatablan po ng mga pangalipusta. Yan ang sabi po ng ating Pangulo. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan Kami, manid na kami dyan sa insulto. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalagpas na lang ng kaunti ng ibang masasakit at maanghang na salita. Kaya po, hindi man pinapatulan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga panglalait sa kanya, pambababoy sa kanya mga kababayan ni Maudigs. Ayaw niyang ibaba yung kanyang pagkatao. Ayaw niyang i-engage. Galing siya mga kababayan sa pamilya na may breeding. Ngayong kabila po, askal. Di ba? Pag pinatulan mo yun, di askal ka na rin. Di ba? So, ganun lang yun. Kaya nga, itong si Mrs. Lisa Marcos, kahit nag-react siya po, pero tingnan ninyo, sabi nga ng isang congresswoman yata yon, kahit na nagsalita siya, nagpa-interview, sinabi niya yung kanyang mga damdamin, pero naging polite pa rin sa pananalita si Mrs. Lisa Marcos. Tama ba? Pero anya Mr. Maravillas, anong tingin mo? Magtatagal pa ba yung samahan, at least yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sa Inday? Hindi natin masabi. Depende yan mga kababayan sa intensity ng panawagan for Inday to resign. Yung pressure na. At depende rin yan sa kapal.
kung kaya pa ni Inday, mga kababayan, natagalan yung pressure. Kasi yung demand na mga kababayan sigurado ng trabaho sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay tataas po. Lalo't sige niya ang criticize na dapat daw itutok yung ating atensyon sa mga problema tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung war on drugs, pagdami ng mga krimen, terrorism, etc. etc. Pero hindi man niya na-mention yung napakababa na quality ng education, yung dami ng problema sa kanyang departamento na hindi man niya po nasosolusyonan. Wala siyang mention doon. Ayan yung mga sinasabi niya. Mag-focus daw sa pressing national issues such as rising food prices, shortages in water and electricity supply, illegal drug proliferation, and ongoing threats on criminality, terrorism, and insurgency. Wala siyang mention sa problema ng kanyang departamento na mahina po ang performance ng mga mag-aaral na hindi man niya naaayos. Pero with that statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos, so siguradong hahanapan siya ng performance. Pag hindi, magpo-fall siya dun sa inefficiency. Di ba? So pwede na siyang tanggalin. At kung hindi siya mag-perform ng maayos, based sa expectation ng ating Pangulo, she will be forced to resign to save her face. Di ba? Kaysa naman tanggalin for inefficiency or corruption, yun ang magiging understanding ng publiko pag siya sinibak. Kasi yun na yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pamantayan. Tama ba? Madaling sabi, hindi niya ginagawang pamantayan yung mga personal attacks ng kanyang tatay at pag-attempt na magkodita. At kahit na mga kababayan, pumunta pa sa rally si Inday na ang panawagan, Marcos resign. Hindi yun ang ginagawang base ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sibakin na si Inday. Sa which such decision ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo pong tataas yung tingin at paghanga ng ating mga mamamayang Pilipino sa ating Pangulo. Tama pa? Ito anyang presidente natin, hindi vindictive, hindi namin personal. Kaya niyang pag-iwalayin ang personal na mga bagay sa kanyang opisyal na trabaho. Tama pa? Pero sabi nga sa Bible po, in everything there is a season in time. Ayan ba? To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what's that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Doon tayo sa a time to kill and a time to heal. So maybe, hindi pa time to kill. Tama ba? Or a time to break down. Doon pa tayo sa a time to heal. So hinahayaan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga sugat at sugat ng ating First Lady Lisa Marcos na caused by relentless personal attacks on his person, mga kababayan, by the former president. Hinahayaan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-heal. Tama ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, walang katulad yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Talaga po, wala siyang katulad. So yung ating Pangulo, mga kababayan, napakabait, napakatalino, at napakahaba ng pasensya. Yung isa naman po, no comment na lang po. Napakatabla. Englishin na lang natin, mga kababayan, para hindi masyado pag sinabi natin kasing napakakapal. Kuha na lang, iron face na lang po. Iron face. Di ba? Matigas.
matigas, mga kababayan. Kung yung Amerika ang relasyon sa ating Mutual Defense Treaty, ironclad. Ito namang isa, iron-faced. Yan man lang po. Bye-bye na. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.